Dinala na namin ang pera. Pakawalan mo na sila ngayon. Sila ang aking tunay na magulang. At mga kapatid. Dinukot ako noong bata pa ako. Nahanap nila ako pagkatapos. Kaya hindi sila malapit sa akin. Ngunit ang ampon na anak na ito ay talagang malapit sa kanila. Tatay! Nanay! Iligtas mo ako! Ihulog mo ang pera. Nat, huwag kang matakot. Win, ikaw din. Ililigtas ko kayong mga babae. Nanay, Sandali. Pakakawalan ko lang ang tunay na anak ng mga Zan. Sabihin mo sa akin, alin sa kanila ang tunay na anak? Nabigo kang tuparin ang iyong pangako. Pumili ka ng isa ngayon. Kung hindi, papatayin ko silang dalawa. Nanay, ayaw kong mamatay! James, iligtas mo ako! Nanay, malubha ang sugat ni Nat. Hindi niya kaya. Si Nat ay marupok at mahina. Hindi niya kayang tiisin ang ganitong paghihirap. Lumaki si Win sa probinsya. Kaya niya. Maaari nating iligtas siya pagkatapos nating makalabas. Pero, si Win ay anak ko rin. Nanay, pakiusap. Piliin mo si Natalie. Nanay, dapat piliin mo si Nat. Nakapasok si Nat sa 10 pinakamahusay sa Genius Artist Contest at inanyayahan sa seremonya ng paggawad. Kung i-anunsyo nila si Nat bilang kampiyon bukas, ang ating pamilya ay makakatanggap ng tulong mula sa Ascent Corp at magiging isa sa 4 na dakilang pamilya sa Tersol. Oo, nanay. Ano ang kaya Winnie gawin para sa mga Zan? Eksakto. nanay, masakit. Siya, ang tunay na anak ng mga Zan. Win, huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Mag-iipon tayo ng pondo pagkatapos nating makalabas. Huwag mong saktan ang aking anak. Pinili mo ang iyong pekeng anak. Ngunit nagkukunwari ka pa rin dito. Nakakasuka ka. Umalis ka. Kung hindi, iiwanan ko ang isang binti para sa iyong anak. Lumayas ka. Tara na, sige. Dahil sinabi nila, napake ka, punta ka sa impyerno. 100 milyong dolyar. Babayaran ko iyon para mailigtas ang aking sarili. $100, $1,000, $10,000, $1 milyong. Hay, $10 milyong. Saan mo nakuha ang pera? Ginangza. Boss, hindi ko alam na galing pala siya sa Ascent Corp. Ginangzan. Gising na. Ginoong Zeller, Si. Ginangzan. Nangako ka, nababayaran mo ako ng $100 milyong. Ginoong Zeller, dalhin mo sila sa presinto. Sabihin mo sa legal team ng Ascend at siguraduhing mabigat ang parusa sa kanila. Ipagpaumanhin mo na ako, Ginangzan. Ginangzan. Inampon ka ni Ginoong Burke at ibinigay sa iyo ang Ascent Corp. Dapat ay maginhawa ang buhay mo. Pero gusto mong bumalik sa iyong mga tunay na magulang at doon ka inapi. Kawawa ka naman. Ako ang may kagagawan ng lahat ng ito. Ginangzan, dahil nangyari na ito, magpatuloy ka na lang. Sa ngayon, dapat mong agad na pamunuan ang Ascend Corp. Lahat sa Ascend Corp ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Ako ang mamumuno sa Ascend Corp? AZ Alex?
Ginang Zan, si Ginoong Burke ay may malubhang kanser. Pumanaw siya. 1 linggo na ang nakalipas. Ginang Zan, nakikiramay ako. May isa pang bagay. Ang unang awarding ceremony para sa Genius Artist Contest ay gaganapin bukas ng gabi. Ang Ascend Corp ang investor. Maraming gustong makita ka doon. Sino ang kampeon? Ikaw? Ginang Zan. Nanay, Dapat si Nat ang piliin mo. ano ang magagawa ni Winnie para sa mga Zan? Ano ang magagawa ko para sa mga Zan? Maari kong ibigay sa mga Zan ang kayamanan, pero hindi mo ako pinili. Ginoong Zeller? Lahat ng aking mga tropeo ay nasa Zan Manor. Ako na ang kukuha. Sa oras na umalis ako sa Zan Manor, ako na ang magiging tagapangulo ng Ascend Corp. Hindi anak ng sinuman. O kapatid, Nat, ito ang regalo ko sa iyo sa kaarawan mo. Buksan mo pagkatapos mong pahirin ng mga kandila. Ito naman ang sa akin. Maligayang kaarawan, mahal kong kapatid. Ito naman ang sa akin. Isang limited edition na Porsche. Salamat. Tatay? Nanay? Nasaan ang regalo ko? Engkantada ka. Siguradong inihanda ko ito. Ito naman ang sa akin. Nagustuhan mo ba? Winnie, paano ka nakalaya? Winnie, paano ka nakaligtas? Win, paano ka nakaligtas? sabi mo susubukan mong iligtas ako. Pero nagdiriwang kayo ng kaarawan ni Natalie. Winnie, ayos ka na ngayon. Bakit ka nag-iingay? Oo, at saka tumawag kami ng pulis. Sila ang magliligtas sa'yo. Tumawag ng pulis? Hindi mo ba alam na papatayin nila ako dahil doon? Kung hindi kami tumawag ng pulis, inaasahan mo bang magbabayad kami ng ransom? Sina Papa at Mama, kinuha lahat ng pera namin para iligtas si Nat. Bilang ate niya, hindi ka ba papayag? Simula pa lang? Ang gusto mong iligtas ay palaging si Natalie. Anong ibig mong sabihin na si Nat lang ang gusto naming iligtas? Magaling si Nat sa pagpipinta. Inimbita siya sa award ceremony ng Genius Artist Contest. Ipinagmamalaki siya ng pamilya namin. Dapat ba naming iligtas ka imbes na siya? Akala mo walang kwenta ako? Kaya walang halaga ang buhay ko, ha? Winnie, ano naman kung anak ka nila sa dugo? Ako ang magiging bugtong na anak ng mga Zan. Papa, Mama. Kasalanan ko ito. Dahil sa akin, nakipagtalo sa inyo si Winnie. Nat, hindi mo kasalanan yan. Si Winnie ang nag-iinarte. At saka, hindi namin matiis na makita na pinahihirapan ka ng mga kidnapper. Pero okay lang sa inyong makita akong pinahihirapan? Winnie, hindi yon ang ibig sabihin ni Sean. Tama na, Win. Dahil nakabalik ka na, tigilan mo na ang pagiging pihikan. Ako pa ang nag-iinarte? Ako ang tunay mong kapatid at anak. Pasensya na, Win. Hindi ko sinasadya. Pero, paano mo nasabi ang ganyan? Kahit hindi ko anak sa dugo si Nat, pinaghirapan kong palakihin siya. Pareho kayong anak sa dugo sa paningin ko. Dapat hindi mo sinabi yon para saktan si Nat? Nanay, hindi ko sinisisi si Winnie. Win, Ikaw ang totoong nanay ko. Hindi kita kayang sampalin. Pero sinampal mo ako para ipagtanggol itong ampon. Kaya nga sinampal ko rin siya. ikaw. Tatay, mag-isip-isip ka muna.
Kung sasampalin mo ako, sasampalin ko si Natalie. Win, hindi ko sinasadyang pintasan ka. Pero bakit ang babaw mo? Oo, Win. Parang hindi naman kita minamahal. Ganito ba ang pagmamahal niyo sa akin? Noong nakidnap ka, hinanap ka namin. Pangalawa, bunso ka namin. Hindi namin inasahan na magiging mainiti ng ulo mo pagkatapos mong tumira sa probinsya. Hindi ka karapat-dapat maging anak ng mga Zan. Kung alam lang namin, hindi na sana kita isinama. Huwag mong kalimutan, kayo ang nagmakaawa sa akin na umuwi. Ang dumi-dumi ng lugar na ito. Kung hindi lang siya kapatid ko, hindi ako pupunta sa ganitong lugar. Dito sa liblib na baryong ito, lumaki si Winnie. May pagkamainitin nga ng ulo. Bahay lang ito sa baryo para ako'y makapagpahinga. Win, desidido ka na bang umuwi? Win, miss na miss ka na naming mag-asawa. Sa mahabang panahon, hinanap ka namin. Sumama ka na sa akin, please. Gagawa namin ang paraan ng tatay mo, mga kapatid mo, at ako. Alex, sila ang totoong magulang ko. Ang tagal ko nang nawala at hinanap nila ako. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan kong umuwi. Bukod pa riyan, gusto ko ring maramdaman ang pagmamahal ng pamilya ko. Nakiusap ba kami sa kanya? Siya, kahit nga, hindi ba mabuti ang trato namin sa'yo? Palagi mo kasing ikinukumpara ang sarili mo kay Nat. Pinapahirapan mo siya sa mahabang panahon. Mahirap ba talagang tanggapin siya? Winnie, sabihin mo sa akin, hindi ba't mabuti ang pagtrato namin sa'yo? Win, tingnan mo. Ito ang bagong damit na binili ko para sa'yo. Salamat, nanay. Ako sina Charles at Sean ay naghanda rin ng mga regalo para sa'yo. Tatay, nanay, James, masakit ang ulo ko. Baka hindi pa ako fully recovered sa trangkaso. Ayos ka lang ba? Patingin nga. Sean, gusto ko rin ng regalo. Regalo? Heto, tingnan mo kung magugustuhan mo. Ito ay galing sa akin. Nat? Hindi sinadya ni Winnie na itulak ako. Hindi ko siya itinulak. Winnie, anong lakas ng loob mong bulihin ang kapatid mo? Pumunta ka sa sulok at mag-isip-isip ka. Winnie, anong lakas ng loob mong bulihin ang kapatid mo? Pumunta ka sa sulok at mag-isip-isip ka. Nitong 2 taon, hindi ka naging mabait sa akin. Kalokohan, Sean, wag mo na lang siyang pansinin. Normal lang na hindi niya matanggap si Nat. Napakagaling ni Nat at ipinagmamalaki siya ng pamilya natin. Siya ay mabait at masunurin. Si Win ay masama at makitid ang isip. Tama na yan. Win, birthday ni Nat ngayon. Ligtas kang nakauwi. Sakto ka para sumama sa birthday party ni Nat. Huwag niyo na akong isama. Mag-empake na ako ng gamit ko. Gamit? Anong gamit? Alis na ako sa San Manor. Saan ka pa pupunta pag umalis ka sa Zan Manor? Prom di ka naman. Kaya, babalik ka sa probinsya? Imposible. Imposibleng tatalikuran mo ang yaman na ibinigay ng pamilyang Zan sa'yo. Akala mo ba ang yaman ng pamilyang Zan ay sapat na para sa akin? Hindi ba sapat para sa'yo? Oh? Gusto mo bang maging boss ng Ascend Corp? Tama na, Sean. Tigil na. Malungkot si Win dahil si Nat ang pinili natin ngayon. Bilang mga kapatid niya, dapat natin siyang pagpasensyahan. Win, pwedeng tumigil ka na sa pagiging mababaw at pagiging maingay? Tingnan mo siya. Tama ang desisyon nating hindi siya piliin. Ano naman kung hindi niyo ako pinili? Hindi ako ang dapat. Ang malungkot. Winnie, tama na. Humingi ka ng tawad kay Mama. Wala akong ginawang mali. Wala kayong pakialam sa totoong pamilya niyo. Win, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo.
Kung magpapatuloy kang magsalita ng kung ano-ano, lumayas ka sa Zan Manor at huwag ka nang muling tumungtong sa bahay namin. Alis na ako. Hinding-hindi na ako tutungtong sa Zan Manor. Winnie, peke ang lahat ng tropeong ito, di ba? Gusto mong magpa-impresa kay Papa at Mama para magustuhan ka nila. Natalie, pumunta ka sa impyerno. Ipapaalam ko sa iyo kung sino ang pupunta sa impyerno ngayong araw. Winnie, paano kung sabihin ko sa iyo ako lang ang paniniwalaan nila? Sinusubukan mong ipahamak ako? Paano kung tulungan kita? Ikaw, Hindi pa sapat? Bibigyan kita ng ilang sampal pa. Tanga ka ba? Bakit hindi mo hingan ng tulong ang mga Zan? hindi. Winnie, huwag mo akong sampalin. Nat? Winnie, ano ang ginawa mo kay Nat? Sinabi ni Winnie, inagaw ko ang kanyang mga magulang at kapatid. Winnie, hindi ko ninais na agawin sila sa iyo. Huwag mo akong paalisin sa Zan Manor. Pakiusap. Nat, huwag kang matakot. Walang magpapaalis sa iyo. Winnie, napakalupit mo. Talagang sinampalan ng malubha si Nat. Oo, sinampalan ko siya. Siya. Nararapat iyon. Walang utang na loob. Sean, ikulong mo siya sa bodega para magmuni-muni siya. Sumama ka sa akin. Manatili ka sa loob at magmuni-muni ka. Kumusta na? Masama ba ang pakiramdam mo? Winnie, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na paalisin ka sa Zan Manor? Nat? Okay ka lang? Nat, anong nangyari? James, huwag mong sisihin si Winnie. Hindi niya sinasadya yon. Winnie Zan, paano ka naging ganito kasama? Nagpapanggap lang yan. May konsensya ka ba? Malakas ang dugo ni Nat, pero sabi mo nagpapanggap lang. Isipin niyo kung ano ang gusto niyo. Hindi ko naman kailangan. Napaniwalaan ninyo ako. Alis ka. Matapos mong gawin to kay Nat? Saan ka pupunta sa gabi? May pera ka ba? Ano ba talaga ang gusto mo sa paggawa ng lahat ng to? Kung dahil hindi kami nagbayad ng ransom para mailigtas ka, pwede mo kaming sisihin, si Papa at si Mama. Bakit mo sinaktan si Nat? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nadukot at pinahirapan si Nat. Anong kinalaman noon sa akin? Umuulan kagabi. Nagdala si Nat ng payong para sa'yo, tapos nadukot. Nagbigay siya sa akin ng payong? Hindi naman siya ganoon kabait.
Nadukot ako dahil sa kanya. Kung hindi niya pinilit na pumunta sa liblib na kalsada, hindi sana kami nadukot. Natalie, binayaran mo ba yung mga dukot? Hindi, Papa, Mama. Inakusahan ako ni Winnie. Tama na, Winnie. Binigo mo kaming lahat. Tungkol dito? Kayo ang bumigo sa akin. Simula nang umuwi ako, lahat kayo walang dahilang nang aakusa sa akin at kakampi kay Nat. Napapaisip ako, kung tunay ba akong anak ninyo? Tama na yan. Hihinto ka lang ba kung dalhin kita sa presinto? Presinto? Maaari kang makasuhan ng pagpatay sa ginawa mo kay Nat. Winnie, lumuhod ka kay Nat at humingi ka ng tawad ngayon din. Sean, Anong karapatan mong saktan ako? Nagbabayad ka sa ginawa ni tatay. Sinampal mo ako? Kaya si Sean ang nagbayad noon. Bitawan mo ako! Humingi ka ng tawad kay Nat ngayon. Winnie, sinabi ko sa'yo, humingi ka ng tawad kay Nat. Win. Tatay, hindi ako ang may kasalanan. ayos lang. Sa totoo lang, siya naman ang may kasalanan. Oo. Karapat dapat yan sa kanya. Napakasama niya. Tinulak niya si Nat pababa sa hagdan. Win, ayos ka lang ba? Nanay, malamang ayos lang siya. Maliit lang naman ang tama. Nagkukunwari lang siya. Malamang nagkukunwari lang siya. Winnie, lahat ba ito'y mga tropeyo mo? Lahat ba ito ng tropeyo mo? Peke ang mga ito. Ni hindi nga marunong magpinta si Winnie. Oh, hindi ko pa narinig na sinabi ni Winnie iyan na marunong siyang magpinta. Winnie, ang lakas ng loob mong lokohin kami ng peking tropyo. Siguro nakita niya kung gaano katalino si Nat. At kung gaano namin siya hinahangaan. Kaya bumili siya ng mga peking tropeyong ito para lokohin kami at makuha ang atensyon namin. Nakakadiri ang ginawa niya. Talagang kahanga-hanga si Nat. Nasa top 10 siya sa unang Genius Artist Contest na ginanap sa Tersol. Maaaring si Nat pa ang manalo ng first place. Sean, ang Genius Artist Contest na ginanap sa Tersol ay nagtipon ng mga pinakamatalinong henyo mula sa buong mundo. Masyadong mataas ang pangarap na manalo ako ng first place. Hindi ako katulad ni Winnie. Nanalo siya ng first place sa global contest. Nat, basta ginawa mo ang best mo. May kakayahan si Nat. Hindi katulad ng isang tao na bumili ng peking tropeo para manloko ng iba. Hindi peke ang mga tropeyong ito. Alex, Mahal kong Winnie, binabati kita sa pagkapanalo ng unang gantimpala sa Praska Contest. lahat ng ito ay salamat sa iyo. Salamat sa pagsuporta sa akin sa lahat ng mga taon. Lahat ay dahil talented at masipag ka. Kung hindi mo ginastos ang pera, para upahan ang lahat ng mga master ng oil painting para turuan ako, walang saysay kahit gaano ako katalino. Kaya, ang tropyong ito ay para sa iyo. Lumaki na ang batang babae natin. Sean, ang mga tropeyong ito ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay mo. Mas mahalaga pa sa buhay ko? Ang bobo mo, ang plastic. Nanay, kung mananalo si Nat ng unang pwesto sa Genius Artist Contest, bilang kapatid niya, makakasakay ako sa tagumpay niya at magiging mayamang tagapagmana ako sa Tersol. Siyempre, umaasa kami kay Nat na iaangat ang pamilya natin. Nat, ipinagmamalaki kita. Tigilan mo yung pangarap mo.
Pang-10 lang naman ang nakuha niya. Tumahimik ka. Wala akong inaasahang magandang salita mula sa'yo. Pwede mo ba? Pakiusap. Pakiusap tumawag ng 911 para sa akin? Oo, sige. Dalhin natin si Win sa ospital. Win, James, ang sakit. Nat, okay ka lang ba? Nat? Dalhin si Nat sa ospital. bilis! Magmadali kayo. Andar mo ang kotse. Umalis ka sa bahay, Winnie. Ang pamilyang Zan? Kaya pala ito ang totoong pamilya ko. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa mga Zan. Alam ni Alex na ako ang nanalo. Kaya niya sinabing ang pamilya ng mananalo ay makakatanggap ng suporta mula sa Ascent Corp. Ginawa niya ang paligsahang ito. At nagbigay ng magandang alok dahil sa akin. Gusto ni Mr. Burke na gawin ang pamilya mo na isa sa 4 na dakilang pamilya sa bayan. Pero hindi nila ito pinahalagahan at nauto pa ng pekeng anak. Tapos na ang lahat. Wala na akong kinalaman. Samgat-san. Pero dapat akong maghiganti. Ay, nandito ang mga Zan. Congratulations, Mr. Zahn. Narinig ko na ang anak mo ay pumasok sa top 10. Tatay, nanay, tingnan nyo. Ang unang painting ay akin. Tingnan mo. Ang unang painting ay gawa ng anak mo? Baka nanalo ng unang pwesto si Miss Zan. Tatay, nanay, sabi ko sa inyo, tiyak na mananalo si Nat ng unang pwesto. Congratulations, Mr. Zahn. Makakasama na kayo ng Ascent Corp. Kailangan naming umasa sa inyo sa hinaharap. Oh, Winnie, bakit ka nandito? Kung wala ako, hindi matutuloy ang award ceremony. Sino ka ba? Hindi matutuloy ang seremonya kung wala ka? Oh, dahil ako ang nanalo. Marunong ka bang magpinta? Ikaw ba ang nanalo? Wen, umalis ka na ngayon din. Hindi ka pwedeng magkalat dito. Ginoong Charles, kilala mo ba siya? Ginoong Zimmer, alam mo naman, siya ay... Ginoong Zimmer, katulong lang namin yan. Isang walang kwentang tao. Umuwi ka na ngayon. Huwag kang magpahiya sa sarili mo. Akala mo ba nakakahiya ako? At tatawagin mo akong katulong? Nagtataka ako kung paano nakapasok ang isang katulong sa isang mamahaling lugar na tulad nito. Tama ba? Hindi ako katulong. Ako. Hoy, Win, kung may problema, sa bahay na lang natin pag-usapan. Kahit ano yan, papayagan namin. Tingnan mo, hindi tayo nasa bahay. Hindi ka pwedeng maggulo ng ganito. Umuwi ka na ngayon din. Maging mabait ka. Ginang Zan, bakit ang bait-bait ninyo sa isang katulong? Sobra na ang ginagawa niya ngayon. alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Akala mo ba kahit sino ay pwedeng pumasok? Ginoong Zan, iminumungkahi kong ayusin mo muna siya bago pa dumating ang bagong tagapangulo ng Ascent Corp dito. Oo, tama ka. Sean, ilabas mo siya. Si, maalis na ako? Ikaw, Hindi ako katulong. Ako ang panganay na anak ng mga Zan. Akala ko ang mga Zan ay may isang anak na babae lang. Ginoong Zan, anong nangyayari? Ganyan ang suot niya. Hindi siya mukhang anak nila. hindi siya ang panganay na anak na babae ng mga Zan. Isa lang ang kapatid kong babae. At sinat yun. Lahat? Bakit naman namin hindi kilalanin ang sarili naming kapatid? Sa tingin mo, napakasama ko? Kaya ayaw ninyo akong kilalanin? Tama siya. Pamilya niya sila. Sino ba talaga siya?
Tahimik na ngayon ang lahat ng kapatid niyang lalaki. Sabi nila, isa lang ang kapatid nilang babae. Papapaniwala ko kayong kilalanin ako ngayong araw. Sisiguraduhin kong makita ng lahat ng pamilya ang tunay ninyong kulay. Hindi ako nagsisinungaling. Ako talaga ang anak na dugo ng mga Zan. Pagkawala ko, inampon nila si Natalie, pero hindi nila ito kailanman nirehistro ng formal. Kaya, ako ang nag-iisang anak na babae ng mga Zan. Sa totoo lang, hindi pala anak ng mga Zan si Natalie. Natalie, Hindi, anak din ako ni Papa at Mama. Natalie ay anak ng pamilyang Zan. Winnie Zan, kung ipagpapatuloy mo to, sasampalin kita. Winnie-chan? Zan ka pala? Kung si Natalie Zan lang ang tanging anak mo, bakit mo ako tinawag na Winnie Zan? Winnie, dapat magpasalamat ka. Inampon ka namin at pinaglingkod sa amin kaya nakakain ka at nakapag-aral. Pinagamit pa namin sa iyo ang apelyido namin. Ganito ba ang pagtanaw mo ng utang na loob? Ngayon ko lang naintindihan. Maganda pala ang buhay mo. Ganito ba ang pagpapasalamat? Sa mga Zan? Hindi ba siya walang utang na loob? Alam mo, tama ka. Walang utang na loob. Sa lahat ng mga taon, wala akong nagastos na kahit piso mula sa mga Zan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kami ang gumastos sa lahat ng pangangailangan mo. Nagbayad din kami para sa mga extra classes mo. At saka, binigyan ka namin ng parehong halaga ng pera tulad ni Nat tuwing bagong taon. 300,000 iyon. 300,000? Sila ang gumastos sa pangangailangan niya at pinapasok pa siya sa mga extra classes. Nakatanggap pa siya ng 300,000 noong bagong taon. Wow! Itinuring talaga nila siyang tunay na anak. Ito, kahit isang katulong, ganoon ang trato. Masyadong mabait ang mga Zan. Mabubuting amo sila. Dapat mas makipagtulungan tayo sa mga Zan. Kailan ba ako nagkaroon ng extra classes? Anong ibig mong sabihin? Noong nakatira ako sa mga Zan, hindi ako nagkaroon ng kahit isang extra class. Imposible. Binigyan ka namin ng parehong bagay tulad ng kay Nat. Gusto kong malaman kung sino ang nagparehistro ng mga extra classes para sa akin. Nanay? Ikaw ang nagparehistro ng mga extra classes para kay Winnie, di ba? Oo, pero ibinigay ko ang pera kay Nat para siya ang magparehistro para kay Winnie. Binigyan nga ako ni nanay ng pera. Pera inilipat ko iyon kay Winnie para makapag-aral siya sa gusto niyang mga klase. Nitong 2 taon, hindi ko man lang nahawakan ang pera niya. Narinig mo? Binigyan ka namin ng pera. Ikaw ang gumastos ng lahat. Ano pa ang kinalaman namin diyan? At saka, malaking pera iyon. Estudyante ka lang. San mo ginastos? Pero, pinagbibintangan mo si Nat dito. Sean, sinisisi niya ako. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa'yo. Ibig mong sabihin, ako ang gumastos ng pera ng mga Zan? Pero wala akong natanggap ni isang sentimo sa nakalipas na 2 taon. Kahit yung 300,000 piso, wala talaga. Kalokohan. Sinisisi mo lang si Nat. Oo, tatay. Sa tingin ko, dahil nakapasok si Nat sa top 10, kaya naiinggit siya. Kaya gumagawa siya ng eksena sa award ceremony na ito. Gusto lang niyang ilagay sa kahihiyan ang pamilya natin sa publiko. Hindi ko inasahan na ang isang dalagita ay ganito kasama. Oo nga. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwedeng tingnan ang transaction. Wag! Kung talagang inilipat niya sa akin ang pera, magkakaroon sana ng transaksyon. Wag? Anong problema? Hinding-hindi mo ako papayagang gawin iyon? May konsensya ka ba? Tay, Nay? Sa e-wallet ko siya pinaglipatan. Madali lang iyan. Pwede ko ring tingnan ang transaksyon. Kahit isang sentimo wala. Nakikita mo ba iyan? Ngayon alam mo na kung sino ang nagsisinungaling. Win, kung galit ka sa nangyari, pag-usapan natin sa bahay. Ngayon, nagkagulo ka na sa harap ng buong pamilya. Kahit ano pa ang katotohanan, masisira ang imahe ng mga Zan. Tumigil ka na sa pagiging gulo, okay? Ako ang nagkakagulo? Una, ayaw ninyong kilalanin ako. Pangalawa, sinabi ninyong katulong lang ako sa Zan Manor.
Pangatlo, sinabi ninyong ginastos ko ang pera ng mga Zan. Wala ba akong karapatang patunayan ang sarili kong pagkatao? Wala ba akong karapatang patunayang hindi ko ginastos ang pera ng mga Zan? At saka, kung katulong lang naman ako, anong kinalaman sa akin ang imahe ng mga Zan? May palabas tayo ngayong araw. Sige, Winnie. Gusto mo ng patunay, di ba? Ipapakita ko sa'yo ngayon. Nat, meron ka bang screenshot ng e-wallet transaction? Sean, sigurado ako. Nailipat ko yon. Talaga bang sa e-wallet? Oh, 50,000 dolyar ang initransfer ko sa kanya bawat buwan. Wala akong ideya kung bakit ganoon ang transaction record niya. Sean, baka naman inedit niya yung screenshot? Ayaw mo lang aminin ha? Winnie, tumahimik ka. Ngayong nandito kami, hindi namin hahayaang insultuhin mo si Nat. Ayos. Ipakita mo nga sa akin ang ebidensya. Nat, ipadala mo sa akin ang screenshot ng e-wallet transaction mo. Ha? Binasura ko yon pagkatapos mag-transact. Pinasura? Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Wala nga siyang numero ko. Ito. Ito? Wala nga siyang numero ko. Paano niya ako na-transferan ng pera? Sean, ako ay. Siya, dahil binubuli niya ako. Masyado akong galit, kaya hindi ko inilipat ang pera sa kanya. At saka, hindi ba sobra ang 50,000 piso isang buwan? 100,000 piso ang nakukuha mo bawat buwan. Sa tingin mo, sobra na rin ba iyon? Iba si Nat sa'yo. Kailangan niya ng magaling na guro para sa klase niya sa sining. Hoy, dapat magpasalamat ka. 50,000 piso isang buwan para sa extra classes, wala sa mga katulong ang may ganitong benepisyo. Oh, hindi ako makakahanap ng ganoong kabait na amo sa buong Tersol. Ginoong Zan, bakit mo ipinarehistro ang extra classes para sa katulong na iyon? Ginoong Zimmer, ito. Dahil anak niya ako, pero ayaw niya akong kilalanin. Tumigil ka, Winnie. Sinabi ko sa iyo isa lang ang anak kong babae. Ang katulad lang ni Nat, na napakahusay, na ipinagmamalaki ng mga Zan, ang maaaring maging anak ko. Ano sa tingin mo ang pagkatao mo? Sino ba akala ko ako? May nagdala sa akin sa loob ng 10 buwan at isinugod ang buhay niya para ilabas ako sa mundong ito. When? Huwag kang magpanggap na parang may ginawa kaming mali sa'yo. Ang pamilya natin ay hindi kailanman nagmaltrato sa'yo. Kahit na hindi mo nakuha ang pera para sa extra classes, binigyan ka namin ng labeling $300,000 noong New Year's Day sa loob ng 2 taon. Bakit hindi mo tanungin si Nat kung nakuha ko ba ang pera? Naniniwala ako na hindi kukunin ni Nat ang Libra 300,000. Tatay, hindi ko kukunin yon. Ginamit niya ang perang yon para bumili ng mamahaling gamit. Kalokohan? May ebidensya ako. Tingnan mo to. Ito ang record ng gastos ni Natalie noong New Year's Day ng 2023 at 2024. Kasama ang kanyang linggong 300,000, gumastos siya ng linggong 600,000 sa mamahaling gamit tuwing New Year's Day. Tatay, totoo yan. James, imposible. Hindi ito totoo. Kung may kailangan man si Nat, maaari naman sana siyang humingi sa amin. Sa inyo hihingi? Maganda naman ang kalagayan ng pamilyang Zan at maayos naman ang takbo ng negosyo. Pero hindi naman ganoon kataas ang antas para makagastos ng basta-basta. Kahit humingi pa si Natalie, 1 o 2 bagay lang ang kaya ninyong ibigay. Kalokohan yan. Mukha lang mayaman ang mga Zan. Nangangarap pa silang maging isa sa 4 na dakilang pamilya sa panaginip nila. Mayaman ang pamilya namin. Isa lang yan mamahaling bagay. Kaya naming bilhin yan, kahit kailan. Ano-ano ang sasabihin mo para lang mapangalagaan ang imahe mo? Tama na, Winnie. Ano naman kung hindi kami nagbigay ng pera sa'yo? Isa ka lang katulong. Karapatan ng mga Zan na magpasya kung dapat ka naming bigyan o hindi. Ano ba ang gusto mong gawin sa pag-iingay mo dito? Isa ka lang katulong. Naglakas loob ka pang sumalungat sa amo mo. Paulit-ulit mo akong tinatawag na katulong para lang mapangalagaan ang imahe ninyo.
Magtiis ka. Hindi ako katulong. Tingnan ninyo ito, mga kasama. Ano ito? Ito ang ulat ng paternity test para kay Ginoong Zan at sa akin. Ito ang resulta ng paternity test para kay Ginoong Zan at sa akin. Totoo nga, Ginoong Zan. Anak mo talaga siya? Ginoong Zan, bakit mo itinanggi? Mga kasama, siya nga po ang aming anak. Nawala siya noong bata pa. Lumaki siya sa probinsya at hindi marunong ng tamang asal. Bukod pa riyan, mainitin ang ulo niya, kaya hindi namin ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Nahihiya kayo sa kanya, kaya itinanggi ninyong siya ang anak ninyo. Hindi lang iyon. Mas pinapaboran pa ninyo ang inyong ampon na anak. Walang kakayahan at mainitin ang ulo ni Winnie, nagkagulo pa dito ngayon. Ayaw niyang sumunod at tinungisan ang pangalan ng pamilyang Zan. Wala siyang pagkakahawig sa isang anak ko. Oo nga, mga kasama. Hindi naman talaga namin gustong itanggi. Pero si Winnie kasi ay talagang napakasama. Mga kasama, pasensya na at hindi namin siya na disiplina. At nasaksihan pa ninyo ito. Winnie, ikaw lang ang dapat sisihin dahil hindi ka sapat. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang pagkakamali mo. Kayo lahat ay kakaiba. Tumahimik ka, Winnie. Palalayasin kita sa pamilyang Zan? Win, mag-sorry ka na sa tatay mo ngayon din. Mag-sorry? Walang posibilidad. Nandito ako ngayon para putulin ang lahat ng ugnayan ko sa kanila. Wala akong ginawang mali, mga kasama. Sinisiraan na nila ako mula nang dumating ako rito. Tinatawag pa nilang katulong ang sarili nilang anak na babae. Paano matitiis yon ng sino man? At saka, wala akong ginastos na kahit isang sentimo mula sa mga Zan mula nang umuwi ako. Alam niyo ba kung ano ang naging buhay ko? Nangangalakal ako ng basura, naghahanap buhay ng kung ano-ano, at namimigay ng flyers para lang may makain ako. Ginawa ko ang lahat para lang mabuhay, at ngayon, sinasabi niyo sa akin, na gusto niyo akong palayasin sa pamilyang Zan? Ang hirap talaga ng pinagdaanan ng batang to. Ginoong Zan, sobra na kayo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi namin siya pinabayaan magutom. Tay, kailan ba ako kumain sa bahay? Hindi siya kumakain sa bahay. Laging late umuwi si Win. Akala ko kumain na siya sa eskwelahan, kaya hindi ko siya tinablan. Nanay, kung konting pagmamalasakit lang ang meron kayo, napansin niyo sana kung paano talaga ako nabubuhay. Talagang pinabayaan nila ang sarili nilang anak. Win, nagkamali kami. Hindi ko kayo patatawarin. Ano ang sinabi mo? Dapat ba kitang patawarin dahil sa isang simpleng paumanhin? Ano nga ba ang gusto mo? Aminin sa lahat na ako ang iyong tunay na anak na babae at palayasin si Natalie sa pamilya. Bayaran mo ako ng doble sa nagastos mo sa kanya sa mga nakaraang taon. O kung hindi, hindi kita kailanman patatawarin. Hindi ikaw, hindi ang pamilyang ito. Winnie, tama na. Huwag kang lalampas sa hangganan. Wala ito kumpara sa ginawa mo sa akin. Hindi ko kailanman palalayasin si Natalie sa pamilya. Malapit nang matawag si Nat bilang isa sa top 10 na batang artista. Kapag inanunsyo na ng organizer na siya ang champion, ang aming pamilya ay makakatanggap ng pondo mula sa Ascend Corp. Ikaw naman? Ano ang magagawa mo para sa amin? Lahat? Ang mga Zan ay isang grupo ng mga suplado. Pinapaboran nila si Natalie dahil sa tingin nila ay may silbi siya at inaapi ako dahil sa tingin nila ay wala akong silbi. Ang isang pamilyang ganyan, hindi karapat-dapat sa anumang pakikipagtulungan. Talagang nawala na sila ngayon. Eksakto. Winnie, bakit dapat kang piliin ni nanay at tatay? Tulad ng sinabi ko, ako ang nanalo. Kaya nga, Ikaw ba ang nanalo? Winnie, huwag mo akong guluhin. Hindi ko pa nakita kang magpinta. Akala mo ba totoo na yan dahil lang sinabi mo? Bukod pa riyan, akin ang unang painting. Ako lang ang maaaring manalo ngayon. ika-10 ka lang. Nagsisinungaling ka! Hindi pa nga nagsisimula ang seremonya. Paano mo nalaman na nasa ika-10 pwesto si Nat? Bukod pa riyan, ang chairman lang ng Ascend ang nakakaalam ng resulta ngayon. Wala nang ibang nakakaalam dito. Wala akong magagawa kung hindi ka naniniwala sa akin. Winnie, tumigil ka na. Hindi.
Aminin na ako ang tunay na anak ng mga Zan at palayasin si Natalie sa pamilya. Pagkatapos, humingi ka ng tawad. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung hindi, wawakasan ng pamilyang Zan sa Tersol. Winnie, sino ka ba? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ko kailanman pababayaan si Natalie. Sige, kailangan mong pumili. Siya o ako? Sinira ninyo ang isang napakagandang seremonya. Paumanhin po ito, Ginoong Zimmer. Aayusin ko ito kaagad. Ginoong Zan, paano ninyo ito aayusin? Dahil pinipilit ako ng batang ito na pumili, gagawin ko ang gusto niya. Tatay, piliin mo si Natalie. Siya ang kinabukasan ng pamilya natin. Win, tumigil ka. Magsorry ka na sa tatay mo. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Anak ka namin. Makukuha mo pa rin ang parte mo sa yaman ng pamilya. Sa tingin ninyo, kasalanan ko pa rin ito? Win, hindi sana nangyari ang lahat ng ito kung hindi ka sumingit. Ginoong Zan, pumili ka na. Tatay, piliin mo si Natalie. Anong problema? Hindi ka makapagpasya? Akala kong magaling kayong pumili. Lahat, noong dinukot kami ni Natalie, ang aking mga tunay na magulang at mga kapatid ay pinili si Natalie. Iniwan nila ako kasama ng mga dukot. Ginoong Zan, paano mo siya tratuhin ng ganyan? Anong iniisip nila? Pagkatapos ng lahat, si Winnie ang kanilang tunay na anak. Tama? Kaya ang pagiging magaling ay nagpapaimportante sa ampon. Sila ay mga mayabang lang na nag-iisip na ang ampon ay mas karapat-dapat. Binibining Sander, paano mo nasabi iyan? Si Nat ay lumaki kasama namin, kaya malalim ang aming samahan. Kaya ang malalim na samahan ay mas importante kaysa sa iyong sariling dugo? Hindi ganoon. Talagang mabuti ang trato namin kay Winnie Win. Huwag mong galitin ang iyong tatay. Humiling ka ng tawad sa kanya ngayon. Dadalhin kita pa uwi at lulutuin ang paborito mong pagkain, sige? Ma, alam mo ba kung ano ang paborito kong pagkain? Ni hindi mo nga alam kung ano ang paborito kong pagkain. Tapos, magsasabi ka pang mabuti ang trato mo sa akin. At ako pa rin ang inaasahan mong humingi ng tawad? Ikaw pa rin ang nagpipilit na ako ang dapat humingi ng tawad? Pero ano ba talaga ang nagawa kong mali? Kasalanan ko bang ipinanganak akong anak mo? Win, hindi yan ang ibig kong sabihin. Pero ang paggawa ng eksena tulad nito ay walang nakakatulong sa kahit sino. Isa ka sa amin. Uunlad ka lang kung kami ay uunlad din. Bakit hindi mo maintindihan yan? Eh di sabihin mo sa akin, posible bang ako ay maging isang anak na ipagmamalaki mo rin? Huwag kang mag-asta ng ganyan. Probinsyana ka lang. Ano ba ang alam mo? Hindi tulad ni Nat na maaaring talagang magbigay ng karangalan sa pamilya natin ngayon. Dapat ay masaya ka para sa kanya bilang nakatatandang kapatid. Mahirap baguhin ang mga pagtatangi ng mga tao. Hindi lang talaga mawawala yon. Win niya. Tigilan mo na si tatay. Tatay, magdesisyon ka na. Gusto kong maging saksi ang lahat ng nandito sa pagputol ko ng lahat ng ugnayan sa mga Zan. Winnie, ikaw ang nagpapapili sa akin. Pipili ako. Bakit nagkakatipon ang lahat dito? Ha? Sino yan? Sino siya? Iyon si Ge Zan, ang Pangulo ng Tersols Art Association. Siya ang punong hurado para sa Genius Artist Contest. G. Pierce, isang karangalan na makilala ka. Sima, alam ko kung sino ka. Bakit nagkukumpulan ang lahat dito? Ang chairman ng Ascent Corp ay malapit nang dumating. Siya ang pangunahing investor para sa paligsahan na ito. Huwag kang maglakas loob na gumawa ng gulo at saktan siya. O kung hindi, wala nang susunod na season ang paligsahan na ito. Hindi kami gumagawa ng gulo. Ang mga Zan ang gumagawa ng gulo dito. Paumanhin, K. Pierce. Ang batang ito ay ikinahihiya namin. G. Pierce, aayusin ko ito kaagad. Bakit mukha siyang pamilyar? Ginoong Pierce, siya ang nanalo ngayong taon. Siya nga? Tay, naghihintay pa rin ako sa pagpili mo. Anong ibig mong sabihin pumili? Ginoong Pierce, pasensya na po sa kanyang pag-uugali.
Sean, samahan mo ang kapatid mo at umalis na kayo. Opo, Tay. Tara na. Halika na. Tay, tingnan mo. Winya, wala kang hiya. Walang hiya? Ang pamilya mo ang walang hiya? Hindi ko kasalanan. Nat, Winnie, wala ka na sa sarili. Sabi ko sa'yo, kung sasaktan mo ako, sasaktan ko si Natalie. Tatay, Bakit ang tigas ng ulo mo? Tingnan mo kung nasaan tayo. Tigilan mo na yan. Pag-usapan nyo na lang mamaya sa bahay. Ginoong Zimmer. Sabi ko sa'yo, hindi matutuloy ang award ceremony na to kung wala ako. Ang lakas ng loob niya. Siya kaya talaga ang nanalo. Ang lakas ng kumpiyansa niya. Totoo kaya yon? Ginoong Pierce, maaari mo bang ibigay sa amin ang iyong puna tungkol sa unang pintura? Lahat ng mga pintura doon ay galing sa 10 nangungunang batang artista. Nandoon na ang mga pinturang nagkamit ng una at pangalawang pwesto. Dapat akong manatiling walang kinikilingan bilang punong hurado. Gayunpaman, ang unang pintura ay tunay ngang obra maestra. Tay, sinabi ni Ginoong Pierce na obra maestra ang pintura ni Natalie. Sino pa kaya ang mananalo? Winnie, mukhang hindi ka masisiyahan hanggat hindi ako pumipili sa inyong dalawa. Kaya, sino ang napili mo? Siyempre, si Natalie. Ginoong Zan, hindi ako makapaniwala na isusuko mo ang iyong tunay na anak na babae. Siyempre, mas gusto ko ang isang masunuring anak na babae na nagbibigay ng karangalan sa pamilya. Napaka-practical mo naman, Ginoong Zan. Ano ba talaga ang ginagawa nila? Kung ganoon, sulatan mo ako ng kasulatan ng pagtatakwil. Kasulatan ng pagtatakwil? Dahil pinili mo si Natalie kaysa sa akin, dapat mo na lang akong i-cut off ng maayos. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa mga Zan. Maghihiwalay na tayo ng landas. Hindi na tayo pamilya. Winnie, huwag mong gawin ito. Nanay, huwag mo nang pansinin ang drama niya. Winnie, kailangan mo ba talagang mag-ingay? Oh, ikaw naman ang may kasalanan palagi. See ya. Tama na. Winnie. Sana huwag mong pagsisihan ito. Itinakwil niya ako sa harap ng lahat. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na pagsisihan ito. Winnie, bakit kang ngumiti? Sinabi na ni Mr. Pierce. Si Natalie ang nanalo. Kailan ko ba nasabi iyan? Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sinabi ko lang na masterpiece ang unang painting. Lahat ng nasa paligsahang ito ay kabilang sa top 10 sa bansa. Pang top tier ang bawat gawa nila. Walang mga filler dito. Hindi si Natalie ang nanalo? Eddie, Kumalma ka. Ang chairman ng Ascend Corp ay darating sa loob ng 3 minuto. Malapit nang ma-announce ang resulta. May pag-asa pa kaya si Natalie? Kahit alin sa 10 painting sa entablado ay pwedeng manalo. Ang anak mo ang kampyon. Pero ikaw pa ang nagpawalang saysay sa kanya. Narito na ang Butikan G Ascend Corp. Narito na ang mga tao mula sa Ascend Corp. Sino yon? Si Ginoong Zeller? Sino siya? Ginoong Zan? Mukhang ang pagiging nakakulong sa posisyon mo ang nagpabulag sa'yo sa mga nasa itaas. Si Ginoong Zeller ay ang kanang kamay ng Ascend Corp, ang butler ng pamilyang Burke. Butler lang naman siya. Kailangan ba talaga nating magpasipsip sa kanya? Tumahimik ka. Ginoong Zan, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang Ascend Corp ay pag-aari ng pinakamalaking pamilya sa Tersol. Sila ang nangunguna sa 4 na pamilyang narito. Ang pinagsamang halaga sa merkado ng iba pang 3 ay hindi man lang umabot sa Ascend. Kahanga-hanga iyan. Salamat sa pagpapaliwanag, Ginoong Zimmer. Ginoong Pierce, aasahan namin kayo mamayang gabi. O ganyan, talagang pinahahalagahan ko ang pagsisikap ng Ascend Corp
sa pagtuklas at pagsasanay ng mga bagong talento para sa industriya. Nasaan si Ginang Burke? Hindi ba't sinabi niya na dadalo siya sa seremonya mamayang gabi? Darating siya mamaya. Oras na, Ginoong Pierce. Lumapit na po kayo sa entablado at magsalita ng ilang minuto. Mauna po kayo, Ginoong Pierce? Magsisimula na. Tara na tayo. Jay, ang lakas ng dating ng lalaking iyon. Yun pala ang Ascend Corp, ha? Kahit isang katulong. Ganoon ang kapangyarihan at impluensya. Kung talagang mananalo si Natalie at masuportahan ng Ascend Corp ang pamilya natin, lahat ng iba pang pamilya dito ay kailangang humanga sa atin. Gagawin nila iyan. Tiyak na mananalo si Natalie ngayong araw. Kahit manalo siya, hindi kailanman susuportahan ng Ascend Corp ang pamilyang Zahn. Bukod pa riyan, siya na ang huli. Winnie, pwede bang tumahimik ka na? Totoo ang sinasabi ko. Ayaw mo lang maniwala. Nanay, tatay, tingnan niyo si Winnie. Tigilan mo yung ganyan. Pinutol niyo na ang relasyon natin sa harap ng lahat. Sayang nga lang. Wala kayong alam sa mga napalampas niyo? Anong napalampas? Huwag mong sabihin napalampas namin ang panalo mo sa paligsahan. Wala yun. Ang napalampas niyo ay ang magandang kinabukasan ng pamilya niyo. Winnie, tumigil ka sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Ayaw niyo maniwala? Sige. Sana kayanin niyo kapag lumabas na ang katotohanan. Anong katotohanan? Sabi ko sa'yo, ako ang champion. Pero ayaw mong maniwala sa akin. Ito ba ang katotohanan? Kung talagang marunong kang magpinta, hihingi ako ng tawad sa'yo. Ngayon din. Oh, Sinya, maghihintay ako. subukan mo. Pagkatapos ng lahat, lalaki ako ng salita. Ma, pa, nawawala ba sa sarili si Winnie? Kakaiba ang kanyang mga kilos mula nang siya'y mailigtas. Winnie, anong nangyayari sa'yo? Sigurado akong alam ng lahat dito na ang paligsahang ito sa sining ay itinatag ng ating dating chairman, si Ginoong Burke, na inalay dito ang kanyang buong puso. Ang 9 na finalist ay kukunin ng Ascend Corp at bibigyan ng espesyal na pagsasanay at ang pamilya sa likod ng champion ay tatanggap ng buong suporta mula sa Ascend Corp, sapat para maging isa sa 4 na dakilang pamilya ng Tersol. Sigurado akong sabik na malaman ng lahat ang resulta. Ginoong Zeller, paano kung ang champion ay walang pamilyang negosyo? Hindi lahat ng contestant ay galing sa mayamang pamilya. Tama. At kung ang pamilya ng champion ay hindi nasa negosyo o walang sariling kumpanya, o kung sila ay mag-isa lang talaga, anong klaseng premyo ang makukuha nila? Magandang tanong iyan. Sa palagay ko, si Miss Zahn ay hindi na sumusuporta sa kanyang pamilya. Kung ang champion ay walang pamilya, makakatanggap siya ng 30 milyong dolyar. 30 milyong dolyar? Dad, iyon ang buong taunang kita ng pamilya natin. Mr. Zahn, hindi ko inaasahang ganoon kalaki ang lugi ng kumpanya ninyo. Akala ko mas malaki pa ang halaga ninyo. Nasa development stage pa lang kami. Well, maganda ang kinabukasan namin. Tama. At si Natalie ay maaaring ang champion. Ganon ka ba kumpiyansa? Pero ang resulta ay wala pa. Sige, pakitanggal si Mr. Pierce sa entablado para i-anunsyo ang resulta. Ang 10 painting na ito ay kumakatawan sa masipag na pagtatrabaho at talento ng pinakamahuhusay na batang artista sa bansa. Lahat ay dapat nakarinig na sa kanila. Ngayon, ia-anunsyo ko ang mga nanalo simula sa ika-10 pwesto. Huwag kang mag-alala, Natalie. Ikaw ang champion. Sean, huwag mo akong ilagay sa pedestal. Masasaktan ako kung mahulog ako. Natalie, naniniwala ako sa iyo. Ika-10 pwesto. Ang ika-10 pwesto ay napupunta sa Natalie Zahn. Ang ika-10 pwesto ay napupunta kay Natalie Zahn. Imposible. Hindi ba si Natalie ang kampyon? Nakuha ni Natalie ang ika-10 pwesto. Tanging ang 9 na finalists ay maa-hire ng Ascend Corp at bibigyan ng espesyal na pagsasanay. Sa kasong ito,
Ang pagkuha ng ika-10 pwesto, hindi man lang kwalipikado. Para sumali sa Ascend Corp, ika-10 pwesto, kaya filler lang siya. Oh, Mr. Pierce, dapat nagkakamali ka. Ang painting ni Natalie ay unang ranggo. Paano siya naging ika-10? Ang listahang ito ay ibinigay sa akin ng Ascend Corp. Walang pagkakamali. Sabi ko sa'yo, siya ang huli. Huwag kang mangarap. Ika-10 lang siya. Paano mo nalaman yan? Paano mo nalaman yan? Tanging si Ginawang Pierce at ang chairman ng Ascend Corp, ang sponsor ngayong taon, ang may alam sa listahan ng mga nanalo. Paano kaya niya nalaman? Anong sikreto ang itinatago niya? Maaari nga ba siyang maging champion? Ngunit kahit na siya ay walang paraan na malalaman niya ang kanyang ranggo o ni Natalie. Tama, hindi niya maaaring nalaman. Dapat sinabi niya iyon para ipamukha sa atin. Nagkukunwari lang siya. Tatay, dapat nahulaan niya iyon. Ginong Zan, matapos ang lahat ng kaguluhan kanina, ang iyong pamilya ay walang nakuha. Gumawa ka ng malaking eksena sa pagputol ng relasyon at pinili ang iyong ampon na anak para lamang siya ang maglast. Ginoong Zan, paano iyan nakakaramdam sa iyo? Ano naman? Ang pagkuha ng ika-10 pwesto ay isang tagumpay pa rin. Tama iyan. Bukod pa, si Natalie ay napakahusay na. Ginong Zeller, may tanong ako. Sige, Kung may 10 finalists, bakit ang Ascend Corp ay kumukuha lamang ng top 9? Kung 10 ang finalist, bakit siyam lang ang kukunin ng Ascend Corp? Oo nga. dahil lang ininsulto mo si Miss Zan. Ito ay desisyon ng bagong chairman namin. Hindi rin namin ito mapag-aalinlanganan. Mr. Pierce, ipagpatuloy mo na ang anunsyo. Pang-siyam ay si Sally Hale mula sa Aston. Pang-walo ay si Yvette Jones at pang-apat si Sarah Warner. 6 na ang inanunsyo niya, ang mga nanalo. Ipares mo ang mga yon sa mga painting ng sunod-sunod at ang huling matitira ang siyang mananalo. Ang champion ngayong gabi. Ang linaw ng texture. Parang totoo. Kahit yung maliit na figure, detalyadong-detalyado ang pagkakadrawing. Kaya pala gawa ng champion. Hindi na ako makapaghintay na malaman kung sino ang nanalo. Huwag mong sabihin. Ikaw talaga ang champion. Huwag mong sabihin sa akin. Ikaw talaga ang kampiyon. Ikaw nga talaga. Ginoong Zimmer? Hindi ko siya nakita magpinta kahit isang beses sa nakaraang 2 taon. Hindi. Sigurado ako, siya iyon. Oh, sige na. Magtiwala ka lang kay Ginoong Zimmer. Matalino siya. Wala siyang napapalampas. Kung si Winnie nga talaga ang kampiyon, magagalit ang mga Zan. Oo. Imposible. Kahit sino na lang, wag lang siya. Well, siguradong hindi ka na iyon. Susunod, i-anunsyo ko na ang unang pwesto. Ang ating kampiyon ay may kahanga-hangang record. Nanalo sa ICA, 9 na pambansang paligsahan sa pagpipinta, sa ICA, 4 na art contest sa Praska, at maging sa Global Youth Art Championship. Wow, ang galing naman. Ang kampiyon ay si Tersol, si Vincent. Ang Terzol, Vincent. Winnie? Hindi nga. Nagkakamali ka siguro. Hindi pwedeng siya ang champion. Pero anak mo siya. Ay, oo nga. Kakadesign mo lang sa kanya. Winnie, marunong ka mag-drawing? Oy, ibig kong sabihin, Winnie, kailan ka natuto mag-drawing? Mula nang mawala ako, nag-aaral na ako ng sining. 13 taon na pala yon. Winnie, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko, ikaw lang, hindi ka naniniwala. Winnie, kakabalik mo lang. Hindi pa talaga namin lubos na kilala. Bakit hindi mo sabihin sa amin kung ano ang alam mong gawin? Siyempre, okay lang kung wala kang alam.
Nagtatanong lang naman ako. Nagpipinta ako. Nagpipinta? Ayos yan. Nagpipinta rin ang kapatid mo. Anong silbi ng pag-aaral ng sining para sa isang prom di tulad mo? Hindi tulad ni Natalie, profesional siya. Sumali na siya sa lahat ng klase ng kompetisyon. At nanalo pa ng mga gantimpala. Winnie, kung gusto mo talagang matuto, pwedeng turuan ka ni Natalie. Akala ko para lang sa libangan ang pag-aaral mo ng sining. Winnie, hindi namin alam na ganito ka galing. Oo, Winnie. Hindi namin alam. Pasensya na. Winnie, dapat humingi ako ng paumanhin sa iyo. Ginoong Zan, ang bilis mo ngang magbago ng isip. Kahanga-hanga. Ginoong Zimmer, ito ay usapin ng pamilya. Winnie, kahit anong mangyari, isa ka pa rin sa aming pamilya. Dapat gawin mo ang pinakamabuti para sa pamilya. Kung galit ka sa amin, pwede nating pag-usapan sa bahay. Kahit anong gusto mo, payag ako? Oh, Vinny. Ang kapakanan ng aming pamilya ang nauuna. Kung hindi para sa aming pamilya, hindi ako magmamakaawa sa iyo ng ganito. Kailan ka ba nagkaroon ng pagtingin sa akin bilang parte ng pamilya? Binibining Zan, bakit may mga peklat ka sa iyong leeg? Miss Zan, bakit may mga peklat ka sa leeg? Mr. Zeller, ang tropyo. Sandali lang, Mr. Pierce. Ngayon, oras na para pagbayaran ni Miss Zan ang utang na loob. Miss Zan, bakit puno ka ng mga peklat? Hindi lang ito. Ang mga peklat na meron ako. Diyos ko, ang dami. Naku, Posible bang ang mga Zan ang gumawa nito sa kanya? Ang kahabag-habag na babae ay literal na puno ng mga sugat. Kawawa ka naman. Nakuha ko ang mga peklat na ito nang ako ay dukutin. Tinorture ako ng mga kidnapper. Ang mga kidnapper ang may gawa noon. Anong kinalaman namin doon? Mga kaibigan, makinig kayo. Nang kami ni Natalie ay dukutin, nabanggit ko na ang mga Zan ang pumili na iligtas si Natalie gamit ang ransom. Malubha ang aking mga sugat. Ngunit iniwan nila ako. Binugbog din si Natalie at kritikal ang kanyang kalagayan. Isang tao lang ang kaya naming iligtas. Hindi mo naisip na iligtas ako. Siya, kung sa tingin mo ito ay kasalanan namin, magsusori ako kahit na ako ang tatay mo. Pasensya na, masaya ka na? Ginoong Zan, dahil sa tono mo, sa tingin ko, hindi mo nauunawaan ang pagkakamali mo. Humingi ako ng paumanhin sa kanya bilang kanyang tatay. Ano pa ang gusto niya? Kung yan ang ideya mo ng paghingi ng paumanhin, hindi ko ito tatanggapin o patatawarin ka. Winnie, tama na yan. Tatay. Winnie, kahit ano pa, pamilya pa rin tayo. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Sa puntong ito, alam na namin na kami ang may kasalanan. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, gagawa namin ito ng paraan para sa iyo. Hindi sapat yan. Ano ang nagmamadali? Hindi pa nga ako nakakakuha. Sa totoong usapan. Baka may nalaman siya? Sabi mo, malubha ang kalagayan niya. Winnie, totoo ito. Nakita nating lahat kung gaano kalala ang nasaktan si Natalie. Kung siya ay malubhang nasugatan, bakit hindi mo siya dinala sa ospital at sa halip ay nagpagawa ng birthday party sa bahay? Birthday party? Noon, kasama ko pa ang mga kidnapper. Pero sila ay nasa bahay nagdiriwang ng kaarawan. David, anong klaseng ama ang gumagawa niyan? Tumawag kami ng pulis, hindi namin siya pinabayaan. Nagkataon lang na kaarawan ni Natalie noong araw na iyon. Isang beses lang sa isang taon mo ito ipinagdiriwang. Nakatawag na kami ng pulis at wala na kaming magagawa. Kaya ipinagdiwang namin ang kanyang kaarawan. Anong klaseng ama ang maaaring maging ganoon kawalang malay? Hindi ko sasabihing ignorante siya. Marahil
Wala lang siyang pakialam sa kanyang anak na babae. Anong ama ang hindi nagmamahal sa kanyang sariling anak? Anak ko siya. Siyempre, mahal ko siya. Mahal ako? Kaya ngayon, linawin natin ang lahat. Tulad ng ano? 2 taon na ang nakalipas, may lagnat ako. Pero, tinulungan mo ba ako? Tatay, parang may lagnat ako. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Lanyat? Sige, dadalhin kita. Tatay, may nangyari sa school. Ihatid mo muna ako sa school. Si. Win, uminom ka muna ng gamot. Pinrayoridad mo si Natalie nung may lagnat ako. Ang sama ng pakiramdam ko. Ilang oras akong natulog sa sopa. Nang magising ako, ginamit ko lahat ng lakas ko para tumawag ng ambulansya. Pasensya na, Win. Hindi ko alam. Win, hindi niya sinasadya. Hindi niya alam na grabe ang sakit mo. Ikaw naman, nanay. Ano naman ang ginawa mo? Ano ang kinalaman nito sa akin? Isang ambulansya. Sinabi mo bang ambulansya? Nanay, ang bait-bait mo. Ay, ikaw. Bakit natutulog si Win dito? Hindi ko alam. Sino ay kaya? Pero, hindi siya. Mukhang mabuti. Nanay, dapat na tayong umalis. Kung hindi, mahuhuli tayo sa ika-80 kaarawan ni Lolo. James, sa palagay ko, hindi natin dapat siya i-exclude sa handaan para sa kaarawan ni Lolo. Naku, Kung isasama natin siya, kukunin niya ang atensyon kay Natalie. Magagalit siya. Ambulansya? Hindi naman tayo tumawag ng ambulansya. nanay. Tara na. Ah, Sige na, tara na. Muntik na akong mamatay noon. Buhay lang ako dahil tinawagan ko si Alex. Win, hindi ko sinasadya. Paulit-ulit na nangyari yon. Ano pa bang ginawa ko? Ang dami! Di mabilang! Para isipin ng lahat, na si Natalie lang ang anak mo, hindi ka dumating sa klase ko. Para sa Parent-Teacher Day. Sabi ng mga kaklase ko, hulila raw ako. Win, pasensya na. Dapat binigyan ka namin ng mas maraming pansin. Pero nakita naming lumaki si Natalie. 20 taon na kaming magkasama. Kaya namin ikaw napabayaan. Tama. Win, mahal ka rin ni Natalie. Winnie, Mahal niya ako? Kung talagang mabuti ang trato niyo sa akin, kung tunay siyang mabuting kapatid, hindi ako aalis sa pamilya. At siya, lagi niya akong inaapi. Siyang may gawa ng pinsala sa likod ko. Natalie, ipaliwanag mo too. Dad, hindi ko ginawa yon. Itanggi mo ng itanggi. Paano naman yung pagdukot? Anong ibig mong sabihin? Wala siyang anumang pinsala. Imposible yan. Malubha ang mga sugat niya. Wala siyang kahit anong sugat sa katawan. Dahil binayaran niya ang mga kidnapper. Tingnan mo ang suot niya. Parang walang sugat. Oh, Hindi, Dad. Nasa baywang at tiyan ko ang mga sugat ko. Kaya, itutuloy mo pa rin ang pag-aarte mo, ha? Mr. Zeller, ano ang ibig mong sabihin? Kailangan kong kumalma. Hindi pa oras para ibunyag ang pagkakakilanlan ni Miss Zan.
Wala yun. Nag-aral ako ng psikolohiya. Ang pagtukoy ng kasinungalingan ay napakadali lang. Dad, huwag mo siyang pakinggan. Ito ang recording ng kidnapper. Eto ang deposito. Pagkatapos ng trabaho, makakatanggap ka ng 2 million sa bank account mo. Miss Natalie, ang lupit mo naman para saktan ang kapatid mo. Hindi ko siya kapatid. Ako lang ang anak na babae ng magulang ko. Boss ni Natalie Yang. Natalie, ikaw, paano mo nagawang saktan si Win? Natalie, paano mo nagawa? Win, hindi sinasadya ni Natalie. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Anong ibig mong sabihin na hindi niya sinasadya? Winnie, natatakot lang ako na kailangan kitang makipag-agawan para sa atensyon nila. Wala akong pagkakataon. Kahit ngayon, inosente pa rin ang tingin nila sa iyo. Win, nakikiusap ako. Huwag kang magalit kay Natalie. Nilabag niya ang batas. Ang batas ang parurusahan sa kanya. Ma, ayokong makulong. Winnie Zahn, tanggapin mo ang iyong parangal. Win, nakikiusap ako. Huwag mo siyang papasukin sa kulungan. Sisira mo ang buhay niya. Ako ang sumisira sa buhay niya. Kung ipapakulong mo siya, sisirain mo ang buhay niya. Ang buhay ko? Kung hindi ako nakatakas sa mga kidnapper, ang buhay ko ang masisira. Win, pasensya na. Nagkamali ako. Nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo na si Natalie. Wala na akong respeto sa iyo. Ano? Sino ka ba para sabihin yan? Bakit ko naman? Dahil sa'yo, palalampasin si Natalie. Nanay mo ako. Tapos na ako sa pamilyang Zahn. Win, kasalanan ko. Win, pamilya tayo. Winnie Zahn, tanggapin mo na ang iyong parangal. Gusto kong pasalamatan ang aking mga magulang. Oy, Tay, narinig mo? Nagpapasalamat si Winnie sa atin. Pinalampas na niya. Sabi na nga ba? Hindi magtatanim ng galit si Win. Gusto kong pasalamatan sila dahil nawala nila ako ang 10 taon na ang nakalipas. O kung hindi, hindi ko sana nakilala ang aking bagong pamilya. Sa aking bagong pamilya, lubos na sinusuportahan ng aking kapatid ang aking mga pangarap. Pinasasalamatan ko rin sila dahil hindi nila ako binigyan ng anumang pag-aalaga sa nakaraang 2 taon. Pinasasalamatan ko rin sila dahil pumanig kay Natalie. O kung hindi, hindi ko sana napagpasyahan na putulin ang ugnayan. Win! Pinakamahalaga, dapat kong pasalamatan ang aking sarili. Kahit na nabuhay ako ng mahirap na buhay at hindi nakatanggap ng pagmamahal mula sa aking mga magulang o kapatid, nakarating pa rin ako sa puntong ito. Miss Zahn, gagamitin mo ba ang iyong mga karapatan? Miss Zahn, gusto ni Mr. Pierce na magpasya ka kung ang Ascend Corp ay susuporta sa mga Zahn. Win, bahagi ka ng mga Zahn. Isang beses mo lang magagawa ang pagpipiliang ito. Huwag kang magpadalos-dalos. Win, kasalanan namin ito. Nakasalalay ang aming mga buhay. Dahil sa iyong pagwawala. Palagi na akong nag-iisa. Anong pamilya ba ang mayroon ako? Pinipili ko na isuko ang aking mga karapatan. Ang tarantado niyang yon. Alam ba niya ang ginagawa niya? Huwag kang magalit. Mayroon pa tayong hindi bababa sa 30 milyong piso. Tama. Idodonate ko rin ang 30 milyong pisong premyo para suportahan ang mga nahihirapang artista. Ano? Winnie? Nababaliw ka ba? Dapat ibinabahagi niya sa atin ang premyo. Na-announce na ang rankings. Susunod, magsasalita ang chairman. Narinig ko, ang chairman ng Ascend Corp ay isang dalagita. Wala sa atin ang nakakilala sa kanya. Gayunpaman, siya ang kinabukasan ng Ascend Corp. Tama ka. Masyado siyang bata para hawakan ang ganoong kapangyarihan. Nasaan na siya? Mga minamahal na bisita. Ako ang bagong hirang na chairman ng Ascend Corp, si Winnie Zahn.
Win! Nanay mo ako! Paano naman ako? Kami rin. Ang sulat na ito ng pagtatakwil. Pirmado mo ito. Sa harap ng lahat. Win, nagkamali ako. Malinaw na ang lahat. Ako, si Winnie Zon, ay hindi na magkakaugnay sa mga Zon. Ngayon, nakita na ng lahat ang tunay ninyong kulay. Hindi na sila makikipagtulungan sa pamilya ninyo. Win, pamilya mo kami. Ganoon ba? Hindi ba pamilya ninyo si Natalie? Umalis ka sa daan. Win. Ma, huwag kang mag-alala. Mabait naman siyang bata. Hindi niya tayo pababayaan. Mr. Tan, nakakagulat naman. Ang anak ninyo ay chairman ng Ascend Corp. Ma, tumawag ng ambulansya? Ginang Zan, anong gagawin natin ngayon? Tumawag ng pulis. Dapat panagutan ni Natalie. Paano naging pangulo ng Ascend Corp si Winnie? Mga kasama, magsalita kayo. Maraming galit si Win sa atin. Hindi niya tayo madaling patatawarin. Kasalanan mo lahat ito, walang galang ka. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ginawa ni Winnie ito sa atin? Tingnan mo ang iyong nagawa. Nawala ang suporta ng Ascend Corp sa atin at minamaliit tayo ng mga pangunahing pamilya. Tatay, natatakot lang ako na maagaw niya ang iyong atensyon. Natalie, mabuti ang trato namin sa iyo. Kahit noong bumalik si Win, laging pinoprotektahan ka namin. Ayaw naming maiwan ka. Pinalabas mo kaming pumili sa inyong dalawa at pinaalis si Win. Sawi na ang pamilya natin. Ano? Ang mga Gibson at ang mga Ballard, winawakasan na ang kanilang mga kontrata sa atin. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Lahat ng pamilya sa Tersol ay tinatapos ang kontrata nila sa atin? Ano? Sige, nakuha ko. Makakahanap ako ng solusyon sa lalong madaling panahon. Clyde, pigilan mo muna sila. Sabihin mo sa kanila na si Winnie, pagkatapos ng lahat, ay anak ko. Hindi niya ito ipagdadamdam. Malapit na. Makikipag-ayos siya sa atin. Kung hindi magbabago si Winnie, malulugmok ang pamilya natin. Baka dapat kong makiusap sa kanya. Hindi niya tayo pinapansin. Saan pa tayo pupunta para makiusap sa kanya? Tay, kung gano'n siya kabagsik, hindi tayo dapat magpigil laban sa kanya. Tay! Hanggang ngayon, sinisiraan mo pa rin siya. Natalie, paano ka naging ganito kasama? Tatay, nanay, hindi yon ang ibig kong sabihin. Nat, magsalita ka. Zan siya, pero iniwan niya tayong lahat. I-leak mo ito sa media. Pipilitin siya ng media. Para maprotektahan ang reputasyon ng Ascend Corp, babalik siya sa atin. Gagana kaya ito? Tatay, gagana to. Miss San, Ipinanganak nila ako. Pero napakalupit nila sa akin. Miss Zan, paano tayo makakaganti? Kung walang awa ako, maging ganito na nga ako. Tatay, nanay, tapos na ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin?
Ginagamit ni Win ang Ascend Corp para pilitin tayo. Pinupilit tayo ng Ascend Corp? Ano pa ang pag-asa natin? Sa loob lang ng ilang oras, magiging bangkarote na tayo. Dahil ba sa pagpunta natin sa media? Sa halip, nagalit siya sa atin. Oo, yun nga siguro. Tatay, paano naging ganito kawalang puso si Winnie? Ito lahat ay ideya mo. Gusto ko lang na maging maayos ang pamilya. Nanay? Pulis kami. Nasaan si Natalia-san? 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 Pinaghihinalaan kang may tangkang pagpatay. Tatanungin ka namin sa presinto. Nangkang Nanay! Tatay! Ayokong makulong! Mahal? Siya naman ang pinalaki natin. Magulo ang sitwasyon natin. Wala tayong magagawa para sa kanya. James, Charles, Sean! Tulungan niyo ako. Mahal niyo ako, di ba? Gusto namin, pero hindi namin kaya. Natalie, nakagawa ka ng krimen. Dapat mong harapin ang mga kahihinatnan. Wah, 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 wah. Tatay, nanay. Ano na ngayon? Wala akong magagawa. Mahal? Mabuti naman ang trato sa kanya ng nanay mo sa loob ng 2 taon. Gusto rin niya ito. Bakit hindi natin gamitin siya para maakit nating umuwi si Win? Papakausapin natin siya kay Win. Ito na lang ang paraan ngayon. Bakit wala pa rito si David at ang iba? Abala sila sa mga gawain sa kumpanya. Darating sila mamaya. Gayunpaman, hindi dapat sila mahuli. Nakakainit ng ulo si David. Pinapakita niya ang pagmamahal sa isang ampon na anak na babae. Pero hindi pinapansin ang kanyang tunay na anak na babae. Kawawang apo kong babae. Matagal siyang naghirap sa buhay. Bakit hindi mo kausapin si David at hayaan kaming aming alagaan si Win? Mas mabuti siya kasama ng kanyang mga magulang kaysa sa amin mga matatanda. Lolo, Lola, namiss ko kayo. Oh, Win! Tara, umupo ka. Walang hiya ka. Anong lakas ng loob mong humarap? Ang tagal na ng huling pagbisita mo sa amin. Oh, Lolo. Abala ako sa aking pag-aaral. Bukod pa riyan, bumalik ako nang tawagan ako ni Lola. Lolo, sobrang miss na miss kita. Bakit pinatawag ka ni David sa bahay? Oo, may kung ano. Matatanda na ngayon ang aking mga lolo't lola. Mas mabuti na hindi nila alam na pinutol ko ang relasyon sa mga Zan. Pero pinapunta nila ako sa bahay ni Lolo. Malamang gusto nilang kumbinsihin ako ni Lolo. Lolo, nagdala pa ako ng regalo para sa'yo. Win, saan mo nakuha ang pera para sa mga ito? Mahal, bayaran mo si Win. Si. Win, gusto ko lang na bumisita ka sa amin. Hindi kailangan ng mga regalo. Lolo, hindi naman mahal ito. Ito lang ang paraan ko para ipakita ang respeto. Win, sino iyon? Oh, siya. Siya ang driver na inayos ni Dad para sa akin. Paumanhin, Mr. Zeller. Nagayos siya ng driver para sa iyo? Kailan pa siya naging mabait sa iyo? Lolo, nagbabago ang mga tao. Nagbabago ang mga tao? Hindi nagbabago ang ugali ng tao. Naku, tama na iyan. Tigilan mo ang pagsisigaw sa kanyang ama sa harapan niya. Nakakaasiwa iyon para sa kanya. Win, lulutuin ko ang iyong paboritong mga ulam mamaya. Gusto ko ang luto mo. Win. Ginoong Zeller. David, kailan ka naging ganyan kagalang? Tatay, palagi naman akong ganyan. Tatay,
may dala akong mga regalo para sa'yo. Ito ay mga pampalakas. Parang imposible itong nangyari. Nagdala ka ng regalo para sa akin? Tatay, ano ang pinagsasabi mo? Tama po, Lolo. Ito ang mga regalong pinili ni nanay at tatay na maingat para sa inyo at kay Lola. Mahal? May kakaiba talaga. Tama na. May mabuting intensyon sila. Magluluto ako para sa iyo. Lola, tutulungan kita. Win, manatili ka. Makipag-usap ka sa amin. Ano ba ang nangyari sa iyo ngayon? Dati, ayaw mo kay Win na nasa paligid. Nasaan ang iyong ampon na anak? Tama. Hindi ba lagi mo siyang kasama? Huwag na nating pag-usapan siya. Si Win, ang tunay kong anak. Mahal, nagyeyelo na talaga ang impyerno. Magluluto na ako. Mag-usap kayo. Sandali, sasama ako sa'yo. Uupo na ako. Win, umupo ka. May mali. Bakit ka nandito? May konting problema kami kay Win. Anong klaseng problema? Pinagtripan mo na naman ba siya? Tay, hindi naman namin magagawa yon. Ano ba talaga ang nangyayari? Ayaw niyang malaman niyang hindi na kami nag-uusap. Wala yon, Tay. Naalala ko lang, matagal na tayong hindi nagkikita-kita. Tay, dapat mas madalas tayong magkita. Baka tayo ay magkalayo. Tama ba, Win? Hindi ka naman dati nag-aalala sa mga ganyan. Kasalanan ko yon, Tay. Lolo, mukhang masarap ang mga mansanas. Ang tamis nito. Tatanggalan kita ng balat. Salamat. Pero, ayoko namang makaabala ng mga estranghero. Pamilya tayo, hindi estranghero. Nalayo ang loob natin dahil kay Natalie. Pero huwag kang mag-alala. Mula ngayon, kaming lahat ay babawi sa'yo. Tama siya. Yun na ba talaga ang dahilan? Vin, ano ba talaga ang nangyari? Wala naman, Lolo. Siguro na-realize nila na napabayaan nila ako. Kaya ngayon, gusto nilang maging mabait sa akin. Mabuti naman, Win. Oo, mabuti naman. Bakit biglang nagbago ang isip nila? Kami talaga ang may kasalanan. Lolo, kausapin mo naman si Win. Kausapin tungkol saan? Gusto niyang makipaghiwalay sa amin. Tumahimik ka. Manahimik ka na. Teka. So may masamang motibo pala kayong lahat. Win, ano ba talaga ang nangyari? Lolo, wala pong nangyari. Huwag kang magsinungaling. Kung wala talagang nangyari, hindi mo gugustuhing makipaghiwalay sa kanila. Magsalita ka. Paano mo nga ba binubuli si Win? Dahil ba kay Natalie naman ito? Sabi ko na nga ba, bully talaga yan. Lolo, bata pa si Natalie. Hindi pa niya alam ang tama. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Hindi po, Lolo. Hindi po. Magsalita ka. Ano bang ginawa ninyo kay Win? David, napakawalang puso mo. Bahagi ng mga Zan si Win. Sino ba si Natalie para sa atin? Talagang tanga ka. Tatay, nagkamali ako. Pinagsisihan namin ang lahat ng ginawa namin. Pinagsisihan ninyo? Ganoon ba talaga? Kung hindi nanalo si Win at naging chairman ng Ascent Corp, hindi ninyo sana pinagsisihan. Pinagsisihan ninyo dahil nasa panganib ang interes ninyo. Hindi namin alam na chairman pala ng Ascent Corp si Win. Kung nalaman lang namin noon pa, di mga kapatid sana kami ng chairman. Talagang magiging mabuti kami sa kanya. Nakakainis kayo. Ganoon po talaga, Lolo.
Noong una naming sunduin si Win, nakatira sila ni Alex sa isang sirang apartment. Paano namin malalaman na chairman pala ng Ascent Corp si Alex? Sasampalin kita, gago ka. Lolo! Bata pa si Sean at hindi pa alam ang tama. Bata pa? Mas matanda pa siya kay Win. Mahal, bakit ka galit na galit? Kayong mga walang hiya, umalis kayo. Lumabas kayo dito. Mula ngayon, hindi na kayo pamilya ko. Isa lang ang apo ko, si Win. Tatay, pakiusap, huwag. Win, nagsisisi talaga ako. Wala akong pakialam kung tayo ay bangkarote. Wala akong pakialam kung si Natalie ay nasa bilangguan. Sana lang na hindi mo kami iwanan. Oh, Win. Tama iyan. Nangako ako na magpapakumbaba ako kung talagang marunong kang magpinta. Hindi ko ginawa iyon, kaya gagawin ko na ngayon. Paumanhin, Win. Nagsisisi talaga ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ang galing ng pag-arte. Win, humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na. Ako rin, humihingi ng paumanhin. Pasensya na. Win, humihingi rin ako ng paumanhin sa'yo. Ang galing. Nilalagay nila ako sa alanganin. Tama na. Nilalagay ninyo siya sa alanganin sa pamamagitan ng paggamit sa akin. Tatay, ang nangyari sa pamilya natin ay nararapat sa atin. Pero si Win ay laman at dugo ko. Siya ang kapatid ng mga apo mo. Ano ang gagawin natin kung putulin niya ang ugnayan sa atin? Alam ko ang pinagkakagastusan ninyong lahat. Ang pagkabangkarote ninyo ay hindi maiiwasan. Pero gusto ninyong ayusin ang mga bagay kay Win para gamitin niya ang Ascent Corp para tulungan kayong magsimula muli. Tatay, hindi ganoon. Tama. Gusto lang naming patawarin kami ni Win. Win, patawarin mo ba sila? Win, papatawarin mo ba sila? Win, ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Mas mabuti pa nga na wala sila sa buhay mo. Mula ngayon, kami na lang ang magiging pamilya mo. Sa pagmamahal namin, magiging masaya ka. Win, bigyan mo naman kami ng isa pang pagkakataon. Desisyon ko to. Win, hindi na kita iiwan muli. Hindi mo ako pinili noon. Win, nagkamali ako. Pinili ko si Natalie. Kasalanan ko ang lahat. Hindi kasalanan ni David o ng mga kapatid mo. Hindi mo kailangang patawarin ako, pero wala silang kasalanan. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang tono mo sa akin. Hindi mo alam kung ano ang mali mong ginawa. Kung alam ninyong lahat ang mali ninyo, hindi ako gaganito kalupit. Win, Hindi kita patatawarin. Lumabas ka. Lumabas ka sa bahay ko. Win, halika, kain tayo. Espesyalidad ito ni Bella. Kumain ka pa. Ito ang nilaga. Vin, tapos na. Tapos na ang lahat.